Go. Okay, magandang umaga ulit sa inyong lahat. Ngayon, tuturo ko naman sa inyo kung paano i-diagnose ang sira or ang defect ng inyong mechanical advance at vacuum advance ng inyong distributor. Sa atin, hindi natin masyado nabibigyan ng pansin ng distributor, pero sa totoo lang, napakalaking bagay ng distributor para sa hatak sa maayos na combustion. So, ang distributor, meron siyang dalawang klase ng advance. Ang vacuum advance, itong diaphragm na to, para siya sa vacuum advance. At ang mechanical advance naman, yung nasa loob. So, hindi nyo siya makikita unless babaklasin natin yung distributor at kakalasin natin siya. Sa loob niyan, merong weights, governor weights, may spring, at yung cam, at itong ating rotor. So, part siya ng mechanical advance. So, para malaman nyo kung nag-i-stack up na ang ating mechanical advance, simple lang. Itong rotor nyo, pihitin nyo siya clockwise. Ayan. So, yan. Pag binitawan nyo at hindi bumalik, nag-i-stack up na yung inyong cam. So, kailangan nang linisin yun. At tignan na rin yung kondisyon ng weights at ng spring sa loob, kung nasa ayos pa, at kung hindi pa sira yung stopper ng cam. So, kapag binitawan ko to at bumalik, ayan. Kung mapapansin nyo, bumabalik siya. Ang ibig sabihin, nasa maayos pa yung aking cam at hindi pa siya stack up. So, ang purpose niyan, yung governor na nasa loob, kapag nag-revolution kayo, yung governor weights, bumubuka yun. Bumubuka, pati yung spring bumubuka. So, ang nangyayari, itong ating rotor, yung cam hanggang sa rotor, uma-advance siya. So, uma-advance siya ng konti, ng ilang degrees. So, kung mapapansin nyo, kapag mas malakas kayong mag-revolution, at parang ang hatak ng makina nyo ay mahina, so, ito yung isa sa mga pwedeng problema. So, dito pa lang, sa pagbukas nyo pa lang ng distributor, pwede nyo nang matest kung stack up yung inyong cam. So, dyan pa lang malalaman nyo na nag-a-advance yung inyong timing at gumagana yung inyong mechanical advancer. So, yung atin namang vacuum advancer, hindi nyo siya matitest ng nakaangat itong distributor cap. At hindi nyo rin naman pwedeng tanggalin yung advancer para i-test siya outside ng distributor. Kasi kapag tinanggal nyo yan, itong governor plate na to, itong governor plate, breaker plate, ayan, dyan siya nakakonekta. So, ang ginagawa naman ng vacuum advancer, kapag lumakas yung vacuum na nanggagaling sa ating manifold, itong arm na nakakonekta sa ating vacuum advancer, hihilahin niya ngayon yung ating breaker plate. Mag-a-advance naman ngayon yung ating ignition timing by ilang degrees din. So, malaki ang papel ng mga advancers ng distributor para sa timing. Kasi, kapag ang timing natin, sinet natin sa standard at hindi gumagana ang ating mga advancers, magpa-fire pa rin yung ating engine sa dati niyang kung saan siya isinet na ignition timing. For example, sinet nyo sa 8 degrees before top dead center. So, kahit mag-revolution kayo o kahit mag-full throttle pa kayo, magpa-fire pa rin siya sa 8 degrees kasi hindi nga gumagana si mechanical advancer at si vacuum advance. So, importante na malaman nyo kung paano mag-test or mag-diagnose kung sira na ba yung mga advancers natin. So, ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano matetest ang isang vacuum advancer. Okay. So, kanina kinuha ko yung sira kong vacuum advancer. Wait lang. Okay. Ito yung aking lumang vacuum advance. Sira na siya.
So, paano ko nalaman na sira siya? Siyempre, tinest ko na siya. Tinest ko siya outside dun sa distributor. So, kung kayo, para malaman nyo kung sira na ba yung vacuum advance nyo, ako may kakilala kayong may ibang sasakyan, may owner, pwede kayong makitest sa kanila. Makisuyo lang kayo na matest sa kanila kasi papakita ko sa inyo ngayon kung paano itetest itong vacuum advancer na to. Start mo yung engine natin. Ayan. So ngayon, nag-i-start na yung engine natin, pwede na nating i-test ang ating vacuum advance. So hihiramin muna natin yung vacuum ng ating distributor. Ayan. Ito, ayan. Itong hose na to, nakakonekta dito. Ayan. So ang gagawin natin, sasalpak natin siya dito. So once na ni-revolution natin ang makina, at hindi siya dapat pag ni-revolution natin ang makina, dapat ang ating makina dapat gagalaw ang arm na to, papasok pa paloob, pagalaw. Ngayon kapag hindi siya gumalaw, sira na siya. Ayan. Nakikita nyo, kahit anong revolution ko, hindi na siya gumagalaw. So ganun din dito. So kahit dyan nyo pa siya i-test, ayan. Ayan. So sira na yung diaphragm ng aking vacuum advancer. So pinalitan ko na siya. So itong aking vacuum advancer, gumagana na siya. Kanina, sabi ko sa inyo para matest yung mechanical advance, kung gumagana, ikutin yung rotor. So meron pang isang paraan para malaman niyo yun. Yun naman, ang paggamit ko ng timing light. Timing light. So tulad sa pagtetest ng ating ignition, sa pagsiset na ignition natin, ang ignition timing, yung black, sa black terminal or sa any ground na part ng inyong sasakyan, yung red sa red terminal ng battery, at itong pickup signal sa ating spark plug number 1. So yan. Tapos para malaman nyo kung gumagana nga yung ating mechanical advance, tanggalin nyo muna yung hose nitong ating vacuum advancers. Yan. Tanggalin nyo muna. Yan. Yan mo lang. Hindi tutok na may gito. Yan. Yan. Dali. Hindi nakikita. Yan. So kung mapapansin nyo, yung minarkahan ko ng aking maliit na tuldok na yon, minarkahan ko yan sa pulley para makita yung yan yung ignition, yung ating timing mark sa pulley. So pag na-revolution ko to, dapat mag-a-advance yung aking timing. Ngayon pag hindi nag-advance yung timing ng aking distributor, ang ibig sabihin hindi na gumagana yung aking mechanical advancer. So tingnan nyo maigi. Gumagana yung aking mechanical advancer. So yung sa vacuum advance naman, so pinakita ko na sa inyo para paano matesting ang vacuum advancer. So malaking bagay yung mechanical advance at ang vacuum advance para sa performance ng yung makina. So kahit na naisip nyo sa tamang ignition timing ng distributor nyo at naisip nyo ng tama ang air and fuel mixture ng inyong carburetor, hindi pa rin magandang maiging takbo ng inyong sasakyan kung wala sa tamang ayos yung ating mga advancers. So, at least ngayon, alam nyo na kung paano mag-ayos. Okay? Maraming salamat sa inyo.